magandang araw! Sa araw na ito, ating tuklasin ang iyong talento. Ako ang iyong tagapagturo, Binibining Marilet E. Vergara. Narito ang ating mga layunin sa araw na ito. Naiisa-isa ang iba't ibang talino batay sa teorya ng multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner. Napahahalagahan ang sariling talento at kakayahan. Nakagagawa ng profile ng aking mga talento at kakayahan. Para sa unang gawain, bumuo ng kahulugan ng talento at kakayahan gamit ang mga salita na makikita sa kaliwang bahagi ng slide na ito. Isulat mo sa iyong notebook ang iyong nabuong kahulugan. Maaari mo munang ihinto ang video ito upang matapos mo ang unang gawain. Kumusta? Ano nga ba ang talento? Ano ang kakayahan? Halika, alamin natin at subukan mong ihambing sa iyong mga naging sagot. Sa Webster's Dictionary, ang talento ay ginagamit na kasing kahulugan ng biyaya at kakayahan. Ito ay isang likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunlarin. Tulad ng isang biyaya, dapat itong ibahagi sa iba. Ayon naman kina Thorndike at Barnhart, mga psikolohista, sa kanilang beginning dictionary, ang talento ay isang pambihira at likas na kakayahan. Sa makatwid, ito ay isang uri ng kakayahan na kakaiba, kahanga-hanga, hindi pangkaraniwan, at katangi-tangi. Madalas, sinasabi ng mga psikolohista na ang talento ay may kinalaman sa genetics o minana sa magulang. Ayon naman kay Brian Greene, isang atleta, mahirap sukatin ang talento. Madalas, nasasabi nating may talento ang isang tao batay sa nasaksihan natin o naitalang tagumpay nito. Ayon naman kay Sean Covey, ang bawat tao ay may talento at walang takdang panahon ng pag-usbong nito. Kaya mahalaga na ating pagyamanin ang ating kakayahan upang ating matuklasan kung ano ang ating talento. Sa kabilang dako naman, ang kakayahan ay kalakasang intelektual o intellectual power upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining. Ito ay likas o natural sa tao dahil na rin sa kanyang intellect o kakayahang mag-isip. Si Brian Greene ay naniniwala sa teorya na ang kahusayan sa isang larangan ay ayon sa kakayahang intelektual. Kung ang talento ay mahirap sukatin, ang kakayahang intelektual naman ay nasusukat sa pamamagitan ng mga pamantayang pagsusulit. Tulad ng talento, ayon kay Sean Covey, ang kakayahan ay taglay ng bawat tao. Kaya hindi dapat ikasira ng loob kung sa tingin natin ay napakasimple ng ating mga kakayahan. Sa tulong ng tamang pagsasanay at commitment, ay maaari mong mapaunlad ang iyong kakayahan at matuklasan ang iyong talento. Tandaan, espesyal ka dahil ikaw ay nilikha ng Diyos at taglay ang mga kaloob na ito. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983, ang teorya ng multiple intelligences. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay, ano ang iyong talino? At hindi, gaano ka katalino? Ayon kay Gardner, bagamat ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba-iba ang talino o talento o kakayahan. Ang mga ito ay visual spatial, verbal linguistic, mathematical logical, bodily kinesthetic, musical rhythmic, intrapersonal, interpersonal, naturalist, at existential. Halika at isa-isahin natin ang mga ito.
Visual Spatial. Ang taong may talinong visual spatial ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Nakagagawa siya ng mahusay na paglalarawan ng mga ideya. May kakayahan siya na makita sa kanyang isip ang mga bagay upang makalikha ng isang produkto o makalutas ng suliranin. May kaugnayan din ang talinong ito sa kakayahan sa matematika. Ang larangan na angkop sa talinong ito ay sining, arkitektura, at inhinyero. Verbal linguistic. Ito ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Kadalasan, ang mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmememorya ng mga salita at mahahalagang petsa. Mas madali siyang matuto kung nagbabasa, nagsusulat, nakikinig o nakikipagdebate. Mahusay siya sa pagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita. Madali para sa kanya ang matuto ng ibang wika. Ang larangan na nababagay sa talinong ito ay pagsulat, abogasya, pamamahayag, politika, pagtula, at pagtuturo. Mathematical logical. Taglay ng taong may talino nito ang mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Ito ay talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. Malapit ang kaugnayan nito sa kakayahan sa siyentipikong pag-iisip at pagsisiyasat, pagkilala ng abstract patterns, at kakayahang magsagawa ng mga nakalilitong pagtutuos. Ang larangan na kaugnay nito ay ang pagiging scientist, mathematician, inhinyero, doktor, at ekonomista. Bodily kinesthetic. Ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan, tulad halimbawa sa pagsasayaw o paglalaro. Sa kabuuan, mahusay siya sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakarpintero. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng taong may ganitong talino. Ang larangang karaniwang kanyang tinatahak ay ang pagsasayaw, sports, pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doktor, lalo na sa pag-oopera, konstruksyon, pagpupulis at pagsusundalo. Musical rhythmic. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit ng isang karanasan. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Magiging masaya sila kung magiging isang musician, kompositor o disc jockey. Intrapersonal. Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talino na kaugnay ng kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. Karaniwan, ang taong may ganitong talino ay malalim at mapag-isa o introvert. Mabilis niyang nauunawaan at natutugunan ang kanyang nararamdaman at motibasyon. Malalim ang pagkilala niya sa kanyang angking mga talento, kakayahan at kahinaan. Ang larangang kaugnay nito ay ang pagiging isang researcher, manunulat ng mga nobela o negosyante. Interpersonal. Ito ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Ang taong may mataas na interpersonal intelligence ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o extrovert.
Siya ay sensitibo at mabilis na nakatutugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon at disposisyon ng kapwa. Mahusay siya sa pakikipag-ugnayan na may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng kapwa. Siya ay epektibo bilang pinuno o tagasunod man. Kadalasan, siya ay nagiging matagumpay sa larangan ng kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work. Naturalist. Ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumuntimang kaibahan sa kahulugan. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng karikasan, kundi sa lahat ng larangan. Kadalasan, ang taong mayroong ganitong talino ay nagiging environmentalist, magsasaka o botanist. Existential. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Bakit ako nilikha? Ano ang papel na gagampanan ko sa mundo? Saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan, sa lipunan? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Kadalasan, ang taong mayroong ganitong talino ay masaya sa pagiging philosopher o theorist. Natatandaan mo ba ang iba't ibang talino na ating tinalakay? Halika at balikan natin! Ano ang teoryang binuo ni Dr. Howard Gardner? Tama, ito ay ang Multiple Intelligences Theory na kung saan marami at iba't iba ang talino. Kaya ayon sa kanya, mas mainam na tanong ay, ano ang iyong talino? Sa halip na, gaano ka katalino? Isa sa mga talino ayon sa teoryang ito ay ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Ano ito? Tama, naturalist. Ito ay talino sa pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Tama, mathematical logical. Ito ay talino gamit ang paningin. Tama, visual spatial. Ito ay talino gamit ang damdamin, halaga at pananaw. Tama, intrapersonal. Ito ay talino gamit naman ang pandinig sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Tama, musical rhythmic. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Tama, ito ay existential. Ito ay talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tama, ito ay interpersonal. Ito ay talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Tama, verbal linguistic. At panghuli, ito ay talino gamit naman ang katawan tulad ng pagsasayaw o paglalaro. Tama, bodily kinesthetic. Matutukoy mo na ba ngayon kung ano ang iyong mga taglay na talento at kakayahan? Paano mo pahahalagahan ang mga ito? Tama, mahalaga na ito ay paunlarin at ibahagi sa iba. Ang pagsali sa mga programa at paligsahan ay makakatulong upang mapagyaman mo ang iyong mga talento at mahalaga rin ang regular na pagsasanay sa iyong mga kakayahan. Binabati kita! Muli mong natapos ang isa pa nating aralin. Tandaan, ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kani-kanyang kaloob, talento, kakayahan, talino. Huwag mainip kung hindi mo pa natutuklasan ang iyong talento mula sa iyong mga kakayahan at talino. Ang mahalaga ay patuloy mong pinauunlad at pinagayaman ang mga ito. Muli, isang pagbati para sa iyo. Huwag mong kalimutan na ang ating pagsusulit bilang 4 ay matatagpuan sa ating Google Classroom. Para sa iyong takdang gawain, gumawa ng profile ng aking mga talento at kakayahan. Itala sa mga bilog ang iyong mga talento o kakayahan.
Sa parihaba, ang mga hakbang upang mapaunlad ito. At sa tagsulok, ang mga kaugnay na larangan nito. Maraming salamat at hanggang sa muli!